Membro naman si Jaril ng CDSU, Civilian Defense Service Unit. Sila ang nagtatanggol sa mga sibilyan na inaabuso nito. At katulad din ng trabaho ni Marcos, hinuhuli din nila ang mga taong nagbebenta ng mga iligal na armas. Namimiss naman ni Jamila ang kanyang kapatid na si Jalil, na nandun ito sa Basilan upang mag-training ng bagong membro ng CDSU. At wala namang balak si Jamila na bumalik sa bayan upang magamit ang kanyang pinag-aralan bilang nurse dahil masaya na siya na nanirahan sa isla na kasama ang kanyang ama na si Dato Raman at higit sa lahat, tahimik din ang kanilang pamumuhay sa isla. May nagutos kay Domingo upang hindi magtagumpay si Marcos sa kanyang misyon sa Zamboanga. Habang naghahanda sina Marcos para sa kanilang misyon, nananalangin naman sila na sana makauwi sila ng ligtas para sa pamilyang naghihintay sa kanila. Pero hindi nila alam na may panganib na naghihintay sa kanila doon nang dahil kay Domingo. Sa pag-uwi ni Jalil ng isla, sinalubong kagad siya ng kanyang kapatid na si Jamila at niyakap siya nito ng mahigpit dahil namimiss siya ng sobra ng kanyang kapatid. Niyakap din ni Dato Rahman ang kanyang anak at ipinakita niya agad sa kanyang anak ang mga baril. Namumblema naman si Jalil dahil puno na ang kanilang pinagtaguan sa mga baril at wala na silang mapaglalagyan. Ang sabi ni Dato Rahman, hindi pa rin tumitigil ang sindikato sa pagbabagsak ng mga armas sa dagat na malapit sa kanilang isla. Sinabihan ni Jalil ang kanyang ama na kailangan nila ito isuko sa kapulisan. Ang sabi ni Dato Rahman, hindi pwede. Hindi nila alam kung sinong mapagkakatiwalaan nila sa mga pulis. Paano kung nabayaran din ito ng sindikato? Mapupunta lang sa maling kamay ang mga armas. Ang sabi ng lalaki, kung gamitin nila ito para protektahan ang kanilang baryo sa mga masasamang loob. Ang sabi ni Jalil na hindi pwede. Sila ang madidiin. Ang sabi ng pangalawang lalaki, pero ito na ang magandang pagkakataon para lumaban sila sa mga kriminal na umaabuso at nananamantala sa kanila. Kung makailan lang ang mga kababaihan ng Rio Hermoso ay dinukot at ibinenta. Hahayaan ba nila na mangyari ito sa kanilang lugar? Papaano kung lumusob ang mga ito sa kanila? Ang sabi ni Jalil, may ibang paraan para labanan nila ito. Itong mga armas ay ibabaon at kakalimutan nila ang mga ito. Kaya inutusan ni Dato Rahman ang kanyang nasasakupan na bukas ng umaga maghukay sila sa kakahuyan upang ilibing doon ang mga armas. Samantala, nakarating na nga sina Marcos sa isla at palihim nga sila papunta sa baryo upang hulihin si Dato Rahman. Gabi na nakarating ang Team Alpha sa baryo at nung minamasdan ni Marcos ang baryo, nakita niya na maraming sibilyan at nagkasiyahan pa ito. Pakiramdam ni Marcos na parang may mali. Ang sabi ni Lara na mag-ingat pa rin sila. Posibleng panininlang lang ito. Ang sabi ng lalaki na atakihin ang lugar. Walang sibilyan at tatambangan lang sila. Pero nanindigan pa rin si Marcos na puro sibilyan ang naninirahan sa baryo. Kaya sinabihan ni Marcos ang kanyang team na huwag muna silang magpaputok. Ngunit may mga armadong lalaki na pinagbabaril sina Marcos, kaya nagkagulo na nga ang baryo nung nagkaroon ito ng putukan at pinatago kaagad ni Jalil ang kanyang mga kababayan. Pinagbabaril naman ni Domingo ang mga tao sa baryo dahil isa itong ambush, kaya pinigilan siya ni Marcos dahil sa kanyang ginagawa maraming madadamay na mga inosenteng tao. Nasaktan naman si Dato Rahman nung nakita niya mga tao na namamatay ito sa kanyang harapan. Kaya nakapagdesisyon na nga siya na gamitin ang mga baril upang protektahan ang kanilang mga sarili. Pinipigilan naman ni Jaril ang kanilang gagawin. Ano kaya ang gagawin ni Marcos? Yan ang ating abangan sa The Blood versus Duty. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.